Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 193. Our verse for today, Proverbs chapter 6 verses 16 to 19. Ang sabi dito, may mga bagay na kinamumuhian ng Panginoon. Ang pagmamataas, ang pagsisinungaling, ang pagpatay ng tao, ang pagpaplano ng masama, ang pagmamadaling gumawa ng masama, ang pagpapatotoo sa kasinungalingan at pinag-aaway ang kanyang kapwa. Dun sa mga binasa nating verse, meron doon na 7 bagay na kinamumuhian ng ating Panginoon Diyos. Una, yung pride or yung pagmamataas. Pangalawa, yung pagsisinungaling or pagsasabi ng hindi totoo. Pangatlo, yung pagpatay ng tao, yung pagiging violente. Pang-apat, yung pagpaplano ng paggawa ng masama. Nasa isip mo pa lang, pinaplano mo na nagagawa ka ng masama. And pang-5, yung nagmamadali ka na gawin yung kasamaan na iniisip mo. Pang-6, pagpapatotoo sa kasinungalingan. Halimbawa, alam mo na nakasinungalingan tapos nag-witness ka pa para doon sa kasinungalingan na yun. And pang-7, ito naman yung parang tuwan-tuwa ka na parang nagkakagulo, yung pinag-aaway mo yung mga tao. Yung tipong gustong-gusto mo na gumatong para magkagulo-gulo. Ang mga bagay na ito pala ay ayaw na ayaw ng Panginoon. Sabi sa Bible, kinasusuklaman ng Panginoon. So the Bible declares kung ano yung mga ayaw at kinasusuklaman ng ating Panginoon. Subalit hindi lang yun natatapos, di ba? Kasi kung mayroong ayaw ang Diyos, ibig sabihin, ang kabaliktaran nun, meron din siyang mga kagustuhan. At yun yung mga inaasahan niya para doon sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Makikita natin dito na ang Panginoon, hindi lang siya concerned dun sa mga bagay na ginagawa natin or yung mga nakikita, yung mga bagay na pang-outward appearance, di ba? Kundi nakatingin din talaga siya sa nilalaman ng ating puso, sa ating kung ano yung ating motibo sa bawat ginagawa natin, kung ano yung mga bagay na sinasabi natin, at kung paano tayo makisalamuha or kung ano yung mga pinapakita natin sa ating mga kapwa. Bakit ayaw ng Diyos sa mga bagay na to? Kasi nga naman, pag ikaw ay mayabang, kapag ikaw ay prideful, hindi ka na dumidepende sa Kanya. Hindi ka na sumusunod sa Kanyang mga salita. Ayaw din ng Panginoon ng sinungaling. Diba? Sabi nga sa Bible, ang ama ng kasinungalingan ay si Satan. Diba? So ayaw ng Diyos ng sinungaling kasi isa pa, ang kasinungalingan ay nakakasira po siya ng pagtitiwala ng isang tao. Minsan once na nagsinungaling ka na sa isang tao, kahit sa susunod na pagkakataon, kahit totoo naman na yung sinasabi niya, ay parang nahihirapan kang pagkatiwalaan siya kasi nga nasira mo na yung tiwala. Ayaw din ng Diyos yung mga naninira ba ng relation. Gusto mo lagi may conflict, gusto mo lagi may kaguluhan. Ang conflict dahil ang kaguluhan ay nakakasira ng pamilya, sa kapwa-tao, nakakasira ng pagkakaibigan at sa komunidad. And kaya ito nasulat dito sa Book of Proverbs is para mamuhay tayo ng may karunungan, para alam na natin. Dahil ang wisdom, ang karunungan, ay nagtutulak sa atin para mamuhay ng kakaiba sa ginagalawan ng mundong ito. Pwede nyo i-check to sa sarili nyong Bible and tanong natin ng ating sarili. Check our hearts. Examine ourselves. Yung mga salita ba natin, yung mga sinasabi ba natin ay pawang mga katotohanan lamang? Or nasanay na tayo na magsinungaling sa kapwa natin? Yung bawat motibo ba natin, bawat ginagawa natin, pure ba siya? Or meron tayong mga hidden agendas kaya natin ginagawa yung mga bagay-bagay? Sincere ba tayo pag gumagawa tayo ng buti sa ating kapwa? Pag tumutulong tayo? Pag yung meron tayong ginagawa ng pabor? Sincere ba tayo? Or meron lang tayong gusto in return? Yung mga motives ba natin ay tunay, pure, dalisay? Yung bawat plano ba natin, yung bawat ginagawa ba natin ay nagdudulot ng kapayapaan or nakakagawa ng division sa ating pamilya, sa ating mga kapwa-tao, or sa ating komunidad, or even in the church? Nawa po, by the grace of our God, mamuhay tayo at mag-grow tayo in humbleness, humility,
sa pagiging honest, sa pagiging mabuting tao, and sa pagiging peacemaker. At ngayon na nalaman na natin itong mga bagay na to na kinaayawan ng Panginoon, pinamumuhian ng Panginoon, ano nga ba sa mga attitude na to or sa mga habits na to yung meron ako na pinapabago sa akin ng ating Panginoon? Ask ourselves, katotohanan ba yung mga sinasabi natin? Nakakapagbigay ba ito ng encouragement? Or baka naman nakakasakit na tayo, hindi pa natin alam? Or nakakapaggawa tayo ng divisions, pagkakawatak-watak, pagkakagulo-gulo, and pagtatalo-talo? Nawa, matanong natin sa ating sarili, kung ganun nga tayong klaseng tao, ano kaya yung pwedeng nating gawin para masunod natin yung Panginoon sa mga gusto niya at ayawan natin ang mga ayaw din ng Panginoon? Paano ba tayo magiging peacemaker sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa workplace natin, sa church, sa communities, sa buong mundo? I think baka paborito nyo rin ito. Pero meron ako sa bridge part nung Hosanna na gustong-gusto, na parang pag kinakanta mo siya is talagang ariin mo talaga siya na panalangin mo or panalangin natin. Yung heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Diba? Break my heart for what breaks yours. Kumbaga, kung paano nababasag yung, or kung paano na be-break yung heart ng Panginoon sa bawat ginagawa natin, na wag ganun din tayo, ganun din yung maramdaman natin. Yun din ang maramdaman natin towards ibang tao. And kaya ako siya naalala bigla, kasi yun yung prayer natin. Dapat yun din yung inaasam natin as a tao. Nawa, kung ano yung nakakapagpabasag sa puso ng Diyos, kung ano yung nakakapag-break ng puso niya, dapat ayaw din natin yun. So hingin natin sa Panginoon na i-search niya yung puso natin, and if there is anything na nakakapag-displease sa Kanya, i-surrender natin ito sa Panginoon at try natin itong baguhin. Kung mayabang tayo, kung prideful tayo, mapagmataas tayo, try to be humble. Our Lord is humble. So, yung prayer natin yung, make me more like Jesus. Diba? Kung namuhay tayo, buong buhay natin sa kasinungalingan, nawa, this is the time na i-practice na natin yung pagsasabi ng totoo. Kung nasanay tayo sa kaguluhan, kung nasanay tayo sa magulong sistema, nawa, this time tayo naman yung mag-promote ng kapayapaan. Tayo naman yung mag-ayos sa mga taong nagkakagulo. Nawa ang ating mga iniisip, yung ating mga sinasabi, at yung ating mga ginagawa ay mag-reflect sa pag-ibig at karunungan ng Panginoon. Nawa magmahal tayong lahat sa kapwa natin kung paano tayo minahal din ng Panginoon. So God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundo.